Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Sa tindi ng mga nangyayari sa politika ngayon, lalo na yung mga paninira, yung doble-dobleng paninira ng mga DDS, lalo na ni Sara Duterte sa ating Presidente Bongbong Marcos, hindi na po tayo talaga pwedeng basta-basta na lang tumahimik. Sinasabi ng mga ibang nagko-comment sa akin, yung mga bashers, bakit daw lagi kong kino-content si Sara Duterte? Bakit ko daw sinisiraan? Hindi ko po sinisiraan si Sara Duterte. Nagsasabi lang po ako ng totoo. At alangan naman na kayo lang ang pwedeng bumatikos. Ang mga katulad ko mga BBM vloggers, hindi ko kailangan manira. Dahil nagsasabi lang po kami ng totoo at hindi namin kailangan gumawa ng fake news para ng pag-usapan. Part 6 po tayo ng ating series na pambabasag ng mga Gen Z sa kayabangan at kasinungalingan ng mga DDS. And this time, hindi lang po Gen Z ang lumalaban dito sa kasinungalingan at kayabangan ng mga DDS. So, umpisahan po natin itong ating part 6. Natandaan niyo yung merong inaway si Rowena Guanzon sa isang mall na isang Filipino-Chinese ba yun? O yung asawa Filipina pero yung asawa niya lalaki ay Chinese? Hindi ba at may nasabi si Robin Padilla doon? Alam niyo naman si Robin Padilla ngayon. Panay ang epal na parang hindi pinag-iisipan yung kanyang mga sinasabi basta lang madepensahan ang mga DDS. Ito po ang sinabi ni Robin Padilla. Pilipino daw, hindi Chino ang sumita kay Atty. Guanzon sa mall. Di mas lalo katangahan na pumanid ka pa sa Pinoy na yan. Ano kaya ibig sabihin ni Robin Padilla dito? Sagot sa kanya ni Harold Gorio. So, pag ibang lahi ang sumita kay Guanzon, hindi tanga. Pag Pinoy ang sumita, katangahan na. Mas naging tanga kami dahil binoto ka namin bilang senador na nasa Duterte ang paglilingkod imbis sa taong bayan. Totoo naman, di ba? Anong ibig sabihin ni Robin Padilla? Pag Pinoy ang sumita kay Guanzon, katangahan. So, ang ibig sabihin ni Robin Padilla, tanga ang mga Pilipino. Okay, next tayo. Tungkol ito sa patuloy na bangayan ni Senators Marcoleta at Ping Lacson. At ito po ay tungkol doon sa 18 ex-Marines na talagang ngayon ay pinagdududahan. Sabi ni Marcoleta, itong 18 ito, hindi mo papansinin? Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Uy, ano kaya ang pinagtatakpan ni Senator Ping Lacson? Sagot naman sa kanya ni Michelle Mercado, kailangan pa bang pansinin yung 18 marites na yan sa sarili mo tanungin niyang sinasabi mo, Marcoleta, saan ka ba nagseserbisyo? Sa taong bayan o sa mga Duterte at sa China? Lahat ng tama, kinokontra mo. Pati pagsasalita ni Jay Tariela sa paghaharas ng China, mali para sa'yo. Feeling mo, sa taong bayan ka nagseserbisyo, yung simpleng pangako mo sa taong bayan, hindi mo nagawa. At yan po yung libre na ang kuryente nyo kung ang bill ninyo ay 2,000 pababa. Hanggang ngayon, may ginawa ba si Marcoleta tungkol sa kanyang campaign promise? Wala. Ngayong ginawa ni Sandro Marcos, sasabihin ng mga DDS, inagaw daw ni Sandro Marcos yung idea. Hanggang idea lang si Marcoleta Wala naman siyang ginawa dahil para sa kanya, hindi po pwede yung kanyang campaign promise. Nang budol lang siya. Sa tingin ni Sandro Marcos, posible. Di gawa ng batas, di ba? Anong gugustuhin ninyo? At least, meron isang gagawa ng pangakong pambubudol ni Marcoleta. Gets nyo? Basahin naman natin itong statement ni Harry Roque. Naku, talagang si Harry Roque hanggang dak-dak na lang. Alam nyo, yan ang style ng mga DDS. Para mapagtakpan yung mga anomalya nila, puputak sila ng puputak. Na ang akala nila, makakalimutan ng tao yung mga kaso nila basta magsasalita lang sila against the government or kay President Bongbong Marcos. Sabi ni Harry Roque, nasa dugo na po ng mga Marcoses ang korupsyon. Look who's talking. Sabi ko sa inyo magsasalita sila. Yung mga DDS na yan, mula sa mga vloggers, sa mga katulad ni Harry Roque, hanggang kay Sara Duterte. Pipilipitin nila ang sitwasyon para magmukhang kasalanan ni Bongbong Marcos. Pero sila pala ang gumagawa. Ano ang sagot sa kanya? Ni Karen Muñoz. Sabi ni Karen, nasa dugo daw, pero ikaw yung madaming kaso.
Kung corrupt si Marcos, hindi yan magtatrabaho at hindi na yan gagawa ng project para mapakinabangan ng Pilipino. Tingnan mo si Sara Duterte. Totoong corrupt. Kita mo, walang trabaho ginawa para mapakinabangan ng taong bayan. Totoo naman eh. Tapos sasabihin nila, ang taas ng rating ni Sara Duterte. Siguradong mananalo si Sara Duterte sa 2020. Pero tulad ng sinabi ko sa aking past episode, para sa akin lang yung pagdedeklara ni Sara Duterte para tumakbo sa 2028 ay dahil natatakot siyang matalo sa 2028. Kaya dapat gayon pa lang mangampanya na siya. Dapat ngayon pa lang malason nila ang isipan ng taong bayan na malakas si Sara Duterte, na marami siyang ginagawa para sa bayan na to. At siya ay hinanda ng Diyos para maging presidente. Kitang-kita ng taong bayan eh. O sige, hindi naman yung buong taong bayan eh. Yung majority ng taong bayan. Dahil the rest, mga DDS na yan eh. Kitang-kita po ng the rest of the taong bayan kung talagang may ginagawa si Sara Duterte. Uy, meron niya pala siyempre. Yung magpunta sa abroad at siraan si President Bongbong Marcos at ang Pilipinas. So sa tingin ninyo, kaninong dugo ba nananalaytay ang korupsyon? Segue pa rin tayo kay Harry Roque. Dahil nga po nagkakaroon ng digmaan sa ibang bansa. At nakikiusap si Harry Roque kay President Bongbong Marcos. Pakiusap ni Harry Roque. Pakiusap kay Marcos Jr. Sa kabila ng putukan sa gitnang silangan, pakibigay po, maski panandalian, ang kapangyarihan ng tanggapan ng Presidente kay Inday Sara Duterte dahil kailangan ng ating mga kababayan ang mabilisang tulong, lalong-lalo na ang mga kababayan natin sa gitnang silangan. Please lang po ang pagsusumamo ni Harry Roque kay President Bongbong Marcos na binasag naman ni Alfredo Robles. Sabi niya, isa kang malaking gonggong. Anong magagawa ni Sara Duterte sa gera dun sa Middle East? Yung lindol nga lang dito sa Pilipinas, lugaw lang ang kaya niya ibigay. At kung hindi ka naman tanga, hindi makapagpadala ng eroplano ang gobyerno doon dahil sarado ang airspace. Hindi ka din makakalanding. Sobrang tanga nyo. Nakakaawa na ang kabobohan yung mga DD-list. Tama naman eh. Kung nakinig kayo sa sinabi ni President Bongbong Marcos, ang problema, sarado po ang mga airport. So, paano makakapagpadala ng mga eroplano para sunduin ang ating mga kababayan? Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga paninira ng mga DDS. Dahil sila hindi na kailangan mag-fact check eh. Dahil para sa kanila, wala nang fact check, basta makapagpalabas lang sila ng pananakot sa taong bayan tungkol dyan sa digmaan na yan. Alangan naman walang gawin si President Bongbong Marcos dyan sa digmaan na yan. At kung ibibigay niya kay Sara Duterte, ano ang magagawa ni Sara Duterte dyan? O di ba? Punta naman tayo sa drama ni Pulong Duterte. Ang sabi ni Pulong Duterte, as bombs fall on Iran, the ICC suddenly turns blind, deaf, and mute. No emergency statements, no dramatic press briefings, no urgency to assert jurisdiction. So pinalalabas nitong si Paulo Duterte na bakit ngayon sa digmaan, tahimik ang ICC. So ibig sabihin, bakit hindi imbestigahan kagad ng ICC yung nangyayaring digmaan? At iginiit na naman ni Paulo Duterte yung salitang jurisdiction. Sagot sa kanya ni Cielo Magno. Jurisdiction, Pulong. Jurisdiction. Huwag magdrama. Dahil kasi ang tanong dyan, kung may jurisdiction ang ICC sa Amerika. Yun na lang ang tanong. Hindi naman miyembro ng ICC ang US? So bakit naman makikialam ang ICC sa alam nila na wala silang jurisdiction? At ang ating panghuli, nabasa ko to eh, hindi raw sisipot si VP Sara sa hearing. Sa taong bayan lang daw haharap. Ang sagot sa kanya ni Lando Bautista, tinawag na representatives ang mga kongresista dahil sila ang kumakatawan sa mga tao. O, totoo naman, di ba? Kaya nga merong House of Representatives dahil ang bawat representative natin, ang bawat kongresista, nagre-representar ng kanilang lugar. At yun po ang taong bayan. Na binanggit ni VP Sara, nahaharap lang daw siya sa taong bayan. So talagang sa panahon na to, kahit na anong gawin ng mga DDS, nakahanda po ang pangontra
ng ating mga kabataan, ng ating mga millennials, at ang ibang sektor ng taong bayan. Hindi na po makakaligtas ang mga kasinungalingan at kayabangan ng mga DDS sa taong bayan. Again, doon sa taong bayan na sinasabi ko, syempre, alis doon yung mga DDS na madaling maniwala sa kasinungalingan.